Okay, let's talk about special time allowance for loyalty in authorities to declare a calamity. Ang ibig sabihin lang po nito ay ibinibigay ito sa mga tao na kung saan nagkakaroon ng calamity within 48 hours. Binigyan sila ng kalayaan upang sila ay umalis o lumisan sa lugar na kung saan ay mayroong calamity. Halimbawa, si Jacobe ay pinaalis within 48 hours dahil mayroong bagyo at si Jacobe ay bumalik within 48 hours at bibigyan siya ng 1/5 deduction or sa kanyang sistensya na mababawas. So, kapag naman ikaw ay nag-stay or nanatili within 48 hours, bibigyan ka naman ng 2/5 deduction or kabawasan sa iyong sistensya. Ito ay binibigay during calamity, even undergoing trial or already convicted. Special Time Allowance for Loyalty, or STAL, authorities to declare calamity. The proclamation for the declaration and passing away of the calamity can be issued by the President or local chief executive, governor, city, and municipal mayor. Ang pahayag para sa pagdeklara ng pagtatapos ng kalamidad ay maaaring ilabas ng Pangulo o ng mga lokal na chief executive, governor, mayor ng lungsod at mayor ng bayan. The twin requirements for the proclamation of passing away of the calamity and determination of the extent of damage suffered by the jail or prison giving PDL opportunity to escape shall be complied with for the grant of the STAL. Ang twin requirements para sa pahayag ay pagtatapos ng kalamidad at pagtukoy sa lawak ng pinsalang natamo ng bilangguan na nagbibigay ng mga person deprived of liberty. Ng pagkakataong matakas ay dapat sundin para sa pagkakaloob ng special time allowance for loyalty. Qualification for STAL. PDL evaded the period of preventive imprisonment of service of sentence on occasion of disorder or choice to stay resulting from any of the following. Ang person deprived of liberty ay makakatanggap ng special time allowance for loyalty kung sila ay nagtago o hindi sumunod sa panahon ng preventive imprisonment o paglilingkod ng sentensya dahil sa mga sumusunod. A. Sunog. B. Lindol. C. Pagsabog o katulad ng mga kalamidad. Kailangan may pahayag ng kalamidad at ang pagtapos nito bago maganap ang mga pangyayari. Dapat sumuko ang PDL sa mga otoridad sa loob ng 48 oras mula sa pahayag ng pagtapos ng kalamidad. PDL surrenders to authorities within 48 hours following such proclamation of passing away of calamity or catastrophe ay nangangahulugan merong legal na patakaran na dapat sumuko ang mga person deprived of liberty sa mga otoridad sa loob ng 48 oras pagkatapos na opisyal na ipahayag na tapos na ang kalamidad o sakuna. Ang patakaran na ito ay malamang na may kinalaman sa mga sitwasyong pang-emergency kung saan maaaring pangsamantala pinakawalan o inilikas ang mga PDL dahil sa kalamidad o sakuna at inaasahan na bumalik sa kustodya pagkatapos ng emerhensya. Time allowance for study, teaching and mentoring, TASTM. So, ito ay binibigay sa mga PDL na qualified para bigyan sila ng learning modality kapag sila ay merong desire, meron silang passion na gawin yung isang bagay, is bibigyan sila ng time allowance para matuto, turuan at maging hanap buhay din habang nasa community sila. Section 6, Time Allowance for Study, Teaching and Mentoring, TSTM-IRR. At any time during the period of imprisonment, an accused or prisoner convicted by final judgment shall be allowed, in addition
to the benefits provided for under Section 2, Rule 5, another deduction of 15 days for each month of his time rendered for study, teaching, or mentoring service. Ano ba ibig sabihin nito? Yung TSTM, privilege siya, accorded lang siya sa isang PDL in case na calamities and participation ng program katulad ng studying o pag-aaral. Pagtuturo, teaching, and mentoring service, sa ganitong paraan, i-utilize ng isang PDL yung potential nila sa ganitong paraan ng pagtuturo, pag-aaral sa pagme-mentor at the same time, nabibigyan sila ng opportunity para mabawasan or para ma-reduce yung imprisonment na meron sila. Grant time allowance for study, teaching, and mentoring. Study. Time allowance for the student is if the prisoner have good behavior inside the prison, they can have deduction of 15 days is her sentence. Section 6. Time allowance for study, teaching, and mentoring service. In the context of Section 6, time allowance for study, teaching, and mentoring. A mentoring service typically refers to the provision of guidance, support, and service. So, yung mentoring service daw po is ay provision of guidance, support, and service. So, yung guidance po, ay halimbawa po, yung guidance, ito po yung paggabay natin sa isang tao. Tapos, yung support, ito po yung pag-supportan natin sa kanya sa mga kung ano po yung gusto niyang gawin. Tapos, yung service naman po, ito pong service na to is halimbawa po, may mga alam po siya na may mga alam po tayo na hindi niya alam. So, yung service po na yon, ituturo po natin yung mga bagay na alam natin na hindi niya pa nalalaman para magamit niya rin or matuto rin siya sa mga mga bagong bagay-bagay. Yun po. Time allowance for study, teaching, and mentoring. Anytime during the period of imprisonment, an accused or prisoner convicted by final judgment shall be allowed, in addition to the benefits provided under Section 2, Rule 5, another deduction of 15 days for each month of his rendered work. Sinasabi lang daw po dito sa time allowance for study, teaching, and mentoring na ang isang tao daw po na accused or prisoner na may final judgment ay kinakailangan daw pong mabigyan ng benepisyo ng nagmula sa Section 2, Rule 5, kung mas kilala na deduction of 15 days for each month of his rendered work. Pero may mga kinakailangan po siyang gawin para dito. Una ng study, sunod ang teaching, sunod mentoring. Pag sinabi nating study, dito daw po ay pinag-aaralan niya ang mga dapat gawin. Kumbaga, mga tamang gawain sa loob ng kulungan. Teaching, ito daw po yung nagtuturo siya sa mga kapwa niya preso, mga mabubuting gawain. Mentoring, ito yung parang teaching din na nagtuturo siya ng mga tamang gawain para bas ng isang tao galing sa kulungan, hindi na nito gawin ng mga bagay na masama.